Lumipas ang 3 buwan mula noong arestuhin ng International Criminal Court o ICC at dalhin sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-file ng request ang kanyang kampo ng interim release sa ICC. Hindi para takasan ang hatol sa kanya, kundi hintayin ito sa ibang bansa kapalit ng mga kondisyon. May isang bansa rin ang nagpahayag na willing tanggapin si FPRRD sa kanyang interim release. Ang Prime Minister ng bansang ito ay bilib na bilib at humahanga noon pa man sa pamumuno ni FPRRD sa Pilipinas. Bago ko sabihin ang bansang tatanggap kay FPRRD, pag-usapan muna natin ang request ng kanyang kampo ng na-interim release. Ano nga ba itong tinatawag na interim release ng International Criminal Court? Ang interim release ay ang pansamantalang pag-alis sa akusado sa detention sa loob ng ICC at pakakawalan siya sa isang bansang willing tumanggap sa kanya habang ang kaso ay gumugulong. Hindi ito pagpapawalang sala sa kanya, ngunit ito ay pagkilala na kahit sinong tao ang nahaharap sa mga seryosong aligasyon, ang batas ay dapat kumilos at maipatupad ng patas, hindi lang para sa mga biktima, kundi pati na rin sa mga akusado. Sa ilalim ng Rule 119 ng ICC Conditional Release, ang interim release ay pinapayagan lamang kapag ang korte ay nakumbinsi na ang akusado ay hindi tatakas, hindi magbibigay ng panganib sa publiko o sa kanyang mga biktima, at higit sa lahat ang akusado ay hindi mangingialam o hahadlang sa investigasyon o trial. Sa kaso ni FPRRD, may isang ICC member na bansa ang willing o bukas palad na gustong tumanggap sa kanya. Siyempre sa ilalim ng mahigpit na ipapatupad nilang mga kondisyon. Sa pag-request ng kampo ni FPRRD ng interim release, ayon sa kanila ang mga prosecutor raw na may hawak ng kaso ay nagpahiwatig ng hindi pagkontra sa kanilang request. Ang pinaka-opisina na nag-iipon ng mga ebidensya para sa kaso ni FPRRD na crimes against humanity ay dumistansya. Imbes na kontrahin ang kanilang request, hinayaan na lang nila ang ICC ang magdesisyon. Para bang nagpapakita sila ng sobrang kumpiyansa na malabo itong aprubahan ng ICC. Para bang sinasabi nilang, sige, palabasin natin siya sa detention, hindi naman yan makakatakas. Siyempre, kung sakaling maaprubahan ang kanyang interim release, hihingi ang prosecution ng kasiguraduhan na hindi makakatakas si FPRRD. Base sa mga inaresto dati ng ICC at naaprubahan sa kanilang interim release, may mga kondisyon silang dapat sundin. Una na rito ay ang pagsusuot ng ankle monitor. Isa itong device kung saan inilalagay sa paa ng mga taong under probation o mga taong binabantayan ng otoridad. Bawal din silang umalis sa bansang tumanggap sa kanila. Ibig sabihin, si FPRRD ay hindi pwedeng umuwi ng Pilipinas at sisiguraduhing haharap siya lagi sa tuwing siya ay may schedule ng trial. Kapag inaprubahan ang kanyang interim release, si FPRRD ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng bansang tumanggap sa kanya. Mapapalabas siya sa detention kapalit ng mga kondisyon na itinakda ng ICC. At kapag nilabag niya ang kahit isa sa mga ito, agad-agad ay ibabalik siya sa ICC Detention Facility. Hindi ito katulad ng piyansa na alam natin sa batas ng Pilipinas, isa itong mekanismo ng international law kung saan ang kapangyarihan at pakikipagtulungan ay nagtagpo para sa paghahanap ng hustisya. Sobrang napakamakabuluhan ang pangyayaring ito. Alam niyo kung bakit? Dahil ang isang dating pinuno ng isang bansa na minsan nang naging immune dahil sa kanyang kapangyarihan, ngayon ay sinusuko ang kanyang sarili sa isang proseso ng dayuhang husgado. Kapag naaprobahan ang kanyang interim release, hindi ito matatawag na tagumpay o pagtatanggol sa kanya. Ito ay kasama sa legal na proseso ng batas. Walang shortcut, walang drama. Ito ay ang madalas na nangyayari kapag naghahanap ka ng taong mananagot sa isang krimen. Dahil ang international justice na atin ngayong nakikita ay nirerespeto ang dignidad ng kahit kanino, mapabiktima man o akusado. Hindi pa natin alam kung ano ang magiging desisyon ng mga ICC judge, pero isa lang ang sigurado. May isang bansang handang tumanggap sa ating dating Pangulo.
Alam niyo ba kahit ngayong ang dating Pangulo ng Pilipinas ay patuloy pa rin na sinusuportahan ng maraming bansa. Kahit matagal na siyang wala sa pwesto, ang kanyang matatag na estilo ng pamumuno at tahasang pananaw ang patuloy na nakakakuha ng atensyon at paghanga sa iba't ibang bahagi ng mundo. May ibang mga bansa na pinagtatanggol ang kanyang dating giyera laban sa droga. Ang iba naman ay nabibilib sa kanyang mga patakarang ginawa sa ibang bansa, lalong-lalo na para sa mga OFW. Sigurado akong magugulat kayo kung ano-anong bansa ang sumusuporta pa rin sa kanya hanggang ngayon. Alam niyo ba na ang isa sa mga bansang bilib pa rin kay FPRRD hanggang ngayon ay ang bansang Belgium? Ang bansang Belgium rin ang may pinakamalaking tsansang tatanggap kay FPRRD. Ang Belgium kasi ay dati na ring tumanggap ng mga akusadong naaprobahan ng kanilang interim release request, katulad kay Jean-Pierre Bemba Gombo. Si Jean-Pierre Bemba